Hello there, Taurus sign. Welcome to your monthly reading, and this reading is for the month of July. So, Taurus, hindi lahat ng Taurus maka-resonate sa reading na to. So, takes what resonates and leave the rest. Cross-watchers, pwedeng kayo to at hindi sila Taurus sign. So, put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Taurus, if hindi kayo naka-resonate sa reading na to, please to check your other placements. Your sun, your moon, your rising, your Venus sign dahil pwedeng doon kayo maka-resonate at hindi dito. Especially your moon sign. So Taurus, if hindi kayo naka-resonate at all, then this reading is not for you. So Taurus, I'm going to do love reading and also career and finances. So unahin natin yung love reading sa kung ano man yung pwedeng mangyari sa love reading ninyo, sa love life ninyo this July. So I'm going to pull an oracle card for a situation. This card is Island Time Wellness Oracle card. Love Oracle card. Wow, engagement ring. So engagement ring, partnership, engagement, commitment, eternity, competition, union. So, tingnan natin, Taurus. This July, possible, ma-engage ka na, Taurus. Sana all. So, let's see. Taurus. Month of July. Ano yung pwedeng mangyari this month of July for our Taurus signs out there? Sun, Moon, Rising, Venus. Ho, ho, ho. Happiness. Commitment. Somebody will really going to offer you commitment and magiging happy ka talaga dito sa month of July. This is a wish fulfillment. And I can see here also lang na meron talaga sa inyo ditong pagmamahalan. So may mga plano na din siguro kayo na bumuo ng pamilya or nakabuo na ba kayo or may mga nakikita ko ditong real love, completeness. Basta something when it comes into 10 of cups kasi kompleto to eh. Nandyan talaga parang soulmate connection, totoong pagmamahal, the right person, mga ganong mga bagay. So, ito yung nakikita ko sa magiging situation ninyo this month of July. And mahal ka din talaga ng person na to. So, hindi naman sa perfecto. I think this month of July, may mga conflict din na mangyayari sa inyo, pagtatalo, arguments, na hindi mo bagay kaka-worry mo. Baka hindi ka makakatulog sa gabi thinking about this. But then, feeling ko kasi, hindi magiging hadlang to, away na to, sa engagement ninyo. Or, baka ganito. So, biglang nagbigay ng sign yung spirit guides ko. Siguro hindi pa kayo engage and then magtatalo kayong dalawa, magkakaroon sa inyo dito ng conflict, arguments, and parang abot sa point na halos ma-stress ka, hindi ka makakatulog sa gabi thinking about the problem. Pero this person suddenly will going to ask for an apology and then will going to propose you. Yun, para magugulat ka. Maso-surprise ka. Pwedeng ganun din. So, depende kung saan kayo makaresonate this July. So, let's see more.
So, hindi kayo mag-uusap. Kumbaga, magkakaroon kayo ng silent treatment. And madidisappoint ka. Pero it doesn't mean na, I don't know if ang magbibigay dito ng silent treatment, ikaw, Taurus, or yung person mo. Kasi Taurus is also master of the silent treatment. But anyway, madidisappoint ka talaga dito. So, may mga bagay talaga dito na hindi kayo magiging okay. Makakaramdam ka kasi na parang ginagago lang ata ako nito or something ganyan. So, but then, I can see na yung person mo kasi dito, feeling ko he or she, I think he is preparing. Kasi focus kasi siya sa stability niya, sa trabaho niya, dahil siguro may plano na talaga siya na pakasalan ka. Kaya, excuse me, merong nag-mention siguro sa akin, ganitong oras. Anyway, let's continue. Feeling ko yung mga mga client ko kasi hindi pa ako nakapagpasa ng private reading. Meron na. So gusto ko muna tapusin lahat bago ako magpasa ng private reading para hindi na ako maguguluhan. But anyway, eto na nga. So, feeling ko nga, sabi ko, nagpo-focus siya sa trabaho niya. Matured man tong person na to. Hindi siya yung bata or younger than you. Feeling ko this is either pareho lang kayo ng edad or older than you. And he knows the responsibility naman. He knows the commitment. So, ang ano lang dito, siguro while this person is very busy, baka ano din, feeling ko baka nag-LDR kayo nito. Baka hindi kayo LDR pero nag-LDR kayo. Might be para makaipon, ganyan. Ang nakikita ko kasi dito, parang naiisip mo na cheating. Nag-cheat siya sa'yo, kaya lagi kayo nagtatalo nito. Hindi naman, yeah, I think so, lagi kayo nagtatalo. Pero hindi naman siya yung pagtatalo na nakakapagod or anything. Pero nagtatalo talaga, may arguments talaga dito. May disappointments pa nga dito eh. So, kasi parang feeling mo, may tinatago siya sa'yo. Every time nagtatanong ka, wala na siyang sinasagot sa'yo. Parang feeling mo umiiwas ba siya, ganyan. Tapos less na din yung effort. So, parang as a point na naiisip mo na seryoso pa ba to sa akin? Parang ganyan. So, sincere pa ba to sa relationship namin? But yes, kasi nga may plano talaga siya na ito yung ginagawa niya kasi to para sa inyo din. So, might be this month of July, ito yung mga possible na pwedeng mangyari. So, ikaw yung parang mako-confuse dito, Taurus. Baka ikaw pa nga magbigay talaga ng silent treatment dito dahil sa mararamdaman mo na seryoso ba to or niloloko na siguro ako nito or ano man. Ikaw yung magbibigay ng silent treatment. Mararamdaman mo lang na parang dinededma ka. You know, Taurus woman. Gusto kasi ng mga Taurus woman na kung ano yung sasabihin ko, sundin mo. Yun lang naman yung sa akin, patunay mo yan sa akin na mahal mo talaga ako. Pero parang feeling ko hindi mo siya nakukuha dahil sa busy din kasi siya. Wala naman ako nakitang third party influence dito. Dumating lang talaga sa point on your part na hindi ka na sure sa relationship ninyo. Siguro na dahil na din sa pagtatalo ninyong dalawa, syempre nobody's perfect, naiinis din yung tao, 'di ba? So, nainis ka, nainis din siya. So, hindi kayo nag-uusap dalawa. Kaya din yun,
Pero magkakabalikan, magkakaayos pa rin talaga kayo. Kasi why? This person love you. And para sa kanya talaga, you are someone na ikaka-proud niya talaga. Para sa kanya, mahal ka niya. So, kung sakali man na umiwas siya sa'yo, o ikaw ba yung umiwas sa kanya, parang wala siyang choice doon. Parang gagawin niya na lang, yung parang hindi lang kayo mag-away. Kasi, see, gusto niya talaga mag-propose sa'yo when this person is ready. And balak niya talaga yun, kaya ito yung lumabas, engagement. So, ito yung kinakabisihan niya ng siguro hindi mo lang alam, baka nagpaplano to mag-surprise sa'yo. Gusto niya lang prepared siya for that. So, Taurus, you might be dealing with a Capricorn, Libra, Pisces, Leo sign, Aries, a Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus. So, you might have Gemini in your chart, Taurus could be. Tignan natin yung inyong career and finances. So, Taurus, hindi ibig sabihin na magka-connect ito ha, itong career and finances. So, pwede maka-resonate kayo sa love reading, pero hindi kayo maka-resonate sa career and finances. Pwedeng maka-resonate kayo sa career and finances, pero hindi kayo maka-resonate sa love reading. And it's okay. So, let's see. Let's pull an angel romance. Angel oracle card. Angel answers pala, sorry. Angel answers oracle card. For your career and finances. This month of July, Taurus. Dalawa. So, consider ko na lang siya. Within the next few months na naman, nakuha to ng Aries. And no. Ano kaya tong no? Okay, so tingnan natin. Within the next few months and no. So, career and finances for Taurus. Ano yung possible na pwedeng mangyari this month of July for Taurus? Sun, Moon, Rising, Venus. Taurus month of July. Travel. Or might be, this could also be travel or meron kang gustong i-pursue sa buhay mo. Might be another, baka merong opportunity na dadating sa'yo. Parang gusto mong mag-move forward towards there. But then, you are not actually sure. Parang you will just going to take that leap of faith. And might be within the next few months. Yung sa yung sa Aries is within the next few weeks. Hindi ko na gets. I forgot, sorry. Kung pareho ba kayo, kasi meron din dito within the next few weeks. And this might be within the next few months. So, more than July. Or might be this July. Okay? Anyway, parang meron kayong i-pursue na situation. Or trabaho ba? Or business ba? Investment ba? Pero honestly, hindi kayo sure. Parang, basta ito lang, baka na-convince lang kayo. And siguro itong no na to, is wag muna. Parang ito. Kasi feeling ko kasi, for the bottom of the deck, is baka masayang yung pera ninyo. Kasi parang meron kasi siyang not good outcome. So, ano man yan, okay?
Parang, wag muna. Kumbaga, sinasabi kasi dito, pagplanuhan mo muna ng mabuti. Mag-focus ka muna talaga. Kasi nga, di ba sabi ko, baka masayang yung money. So, nandito nga si, Five of Cups. Baka masayang talaga yung pera ninyo. So, wag ka muna talaga mag-pursue kung hindi ka sure. Planuhan mo muna, make sure na sure ka dito before ka magpatuloy. So, next scene. Let's see more. Yan. Some of you as well is yung parang mag-ingat kayo sa mga tao na gusto kayong hilahin pababa. So, kasi feeling ko Taurus, some of you, meron talagang parang okay yung career path ninyo. Balanse yung situation, okay siya. Pero may mga tao na parang wishing you na bumaba. Either bumaba sa posisyon or mawala ng trabaho. So this magician card could also consider that somebody is like wishing, hoping, or doing some crafting, yung mga spells or something. So mag-ingat kayo sa pagtitiwala ninyo sa mga tao. Kasi itong tao na to is just nagmamasid lang siya. So this is someone na parang hindi mo alam na siya pala is nagka-gather ng more information about you and pwedeng gagamitin niya yon to pull you down. So, para either makaalis ka sa trabaho, either mababa ka sa posisyon, parang basta hindi siya good in a way. So, really observe the people around you. Okay? So, yun lang naman. Kasi, I think wala naman ako nakikitang like, hindi okay yung finances mo. Okay siya, yung mga tao lang sa paligid mo. Some of you. Or pwede din siya mag-connect dito sa una na baka siya yung nag-i-invite sa'yo. And then yung pala, may plano pala siya na to pull you down na pag once pumasok ka dito, magagastos ka, tapos may scam ka, whatsoever. So, kaya sinasabi dito sa Oracle card is no. So, wag muna. Wag. So, money. Sa money naman, I can see dito sa money is hindi talaga like totally okay yung money. So, ang iingatan nyo lang talaga din dito, yung mangungutang. Mangungutang na hindi marunong magbayad. Or kayo, yung uutang, tapos wala pala kayong pambayad. So, yun yung kailangan nyong ingatan. Might be this month of July. Anyway, hindi naman totally walang blessing sa money. Meron naman, kasi may nakikita naman ako ditong celebration. So, meron. Siguro ganito ang nakukuha ko. May dadating sa iyo na blessing. Tapos baka may mangungutang, ganyan, magpapautang kayo. Mabait pa naman yung mga Taurus. So, baka magpapautang kayo. So, tapos hindi pala marunong magbayad, di ba? Yun yung mamumblema talaga. Baka pagsisihan ninyo, bakit pa ako nagpautang? Sana nilaan ko na lang to sa somewhere else. So, learn from your lesson. Siguro may mga nangyari na before. So, learn from your mistakes, learn from your lesson. So, kung hindi ka naman sure, then wag. So, ganun. Para hindi ka maipit sa sitwasyon. Kasi there is a possibility, of course, di ba? Sometimes, yung mga naniningil, yun na lang nahihiya na maningil dahil sa
nagagalit yung sinisingil. Tama ba ako? Yun. Yun yung problema talaga mostly ngayon sa mga utang-utang na yan. So, baka maiipit ka sa sitwasyon, paano ba ako sisingil dito? Eh, nagagalit sa akin, sisingil naman ako, sa akin naman yung pera. So, baka magkaroon pa ng away. So, yun lang ingatan yung pagdating sa money. So, other than that, I think okay naman yung money mo. Parang balance lang siya and I think merong dadating blessing. Yun lang yung iwasan mo. So, yun. That is my reading for you, Taurus, for your career and finances love reading for the month of July. Thank you and God bless.